Ayan. Winnipeg Construction Manager. Fine. Wow, ang laki. 50,000 for employing illegal workers. Good morning mga kamamaw. I'm here with Jacob again. Hello. How are you? Yeah, so mga kamamaw, na-content din naman ng mga balitang naririnig natin ngayon dito sa Canada. Napaka may intriga. And then syempre, ang ano natin is concern natin is sana doon lang tayo sa legal na labanan. So nakaraan nabalita nga natin sa vlog natin na yung mga tumatakbong Prime Minister ng Canada is magbibigay ng mga magagandang oportunidad dito sa ating mga kababayang Pilipino. Ngayon naman, from CBC News, may mga nabalitaan tayo na yung mga illegal way of mga hiring or yung mga hina-hire ng mga tao tapos illegal. Ay, may mga nahuli din tayo. Pero bago natin simulan yan, gusto ko lang sabihin sa inyo na dito sa Canada is hindi ka basta-basta pwedeng gumawa ng mga kalokohan. Para lang sa paalala ko lang din sa mga kababayan natin Pilipino na kung talagang paso na yung work permit mo and then talagang ang ano mo talaga hindi ka makahanap ng papel, mas maganda umuwi ka na lang. At least makakabalik ka pa rin naman dito. At wala kang marka ng Canada na parang nag-overstay ka or lumabag ka sa batas ng Canada. Mas maganda pa rin ganun kasi kung sa panahon ngayon, sinasabi na sa panahon ngayon, hindi mo pa panahon, darating ang panahon mo at magkakaroon ka rin ng pagkakataong kung gusto mo mag-stay dito, magkakaroon ka pagkakataong magkaroon ng permanent residency, the same time maging citizen ka. So, lang talagang pagsubok lang sa ating mga Pilipino yung mga ganito dumarating na pagkakataon na swerte-swerte lang. Katulad, ako sample ko na lang. Tagal ko nag-a-apply sa Pilipinas dati. Biruin mo, almost 6 years yung papel ko sa Mercan. Diba? Hindi ako dumating ako sa point na aminin ko, nawawala na rin ako ng pag-asa nun. Pero syempre, nandyan tayo palagi para magdasal sa taas, para humingi ng blessing na sana ay balang araw is makarating tayo sa Canada, which is ganun nga ang nangyari sa akin na naghintay lang ako ng parang timing for me. So hindi mo naman ina-expect na ako sa sarili ko nung nakakuha tayo ng work permit dito sa Canada is ang nakuha natin is seasonal lang, 'di ba? So ina-expect mo ba yung seasonal na 6 months job dito sa Canada na nakuha ko, mapi-PR ako, 'di ba? Iyon. Kaya sabi nga natin, naniniwala pa rin ako sa God's will. Tsaka kung ano yung itinadhana sa ng Panginoon, yun talaga yung ibibigay sa iyo. Kaya kayo maging inspirasyon sa inyo yung naging sa akin na naghintay ako sa legal way. Hindi at the same time ngayon, na tayo, permanent resident na tayo, 'di ba, ng Canada. So ayan, may tayo kasi na balita sa CTV News. Actually, kahapon siyang balita, April 8. Kaso, busy si Kamamaw at antok na ako kaninang madaling araw kaya hindi ko na siya nagawa. Pero ito, nandito tayo para ipahayag sa inyo or basahin natin yung balita. Ano ba yung balita when it comes sa mga illegal, Ito. Yon. Bali sa Winnipeg siya. Ayan. Winnipeg Construction Manager. Fine. Wow, ang laki. 50,000 for employing illegal workers. So ayan, malalaman natin kung bakit ba nag-fine siya ng 50,000 for illegal workers. Ito, basahin na natin. A Winnipeg construction manager was sentenced to 20 months of house arrest and fine for hiring illegal workers. The investigation began in August 2023. Matagal-tagal na rin. So, parang feeling ko na to Punas natin muna. Parang feeling ko talagang minamatyagan na to kasi 2023 pa siya
when the Canadian Border Service Agency or CBSA. Galing Learn of the employment and mistreatment of unauthorized worker. So ayan, ito lumalabas na mukhang parang hindi illegal na talaga. So ito kasi bago natin ituloy, parang lumalabas dito ay na nga yung na natin dati, 'di ba, nag-mass deportation. So syempre maraming parang malapit nang mag-out of yung mawala na ng tag dito ng trabaho or yung work permit nila is mga papaso na. Syempre na andito tayo, syempre hindi mo mawawala yan na parang may mga susulpot na naghahanap na syempre ng trabaho para magkaroon ng ng papel kasi di ba? Mapapaso na yung mga work permit nila Kailangan nila ng bagong o renewal ng work permit nila or naghahanap sila ng mga trabaho na pwedeng bigyan sila ng papel. So ayan. Unauthorized worker at a Winnipeg construction site. So dito yung sa construction site yan investigator then found paperwork and work permit application linked to a construction site manager. Yan. In May 2024, CBSA executed search warrant. So nagbigay na sila ng warrant at may nakita silang several documents and electronic device. So ayan, may mga nakita silang parang mga ebidensya na parang gumagawa sila ng ng illegal na yung sa mga sa mga papel siguro to ng mga workers nila. So lumalabas na nga na syempre naghahanap tayo ng panibagong work permit para maano natin yung natin. So ito pumapasok na dito yun na ingat-ingat din. Tsaka syempre, papaliwanag ko lang din sa inyo kung alam nyong illegal yung papasukan nyo o may idea na kayo na parang illegal yung papasukan nyo, wag nyo nang ituloy, mga kamamaw. Wag nyo nang sayangin yung chance nyo na pwede pa kayong makabalik dito sa Canada. Kasi nandun naman tayo sa point na ilaban pero syempre, matatanda na tayo, alam na natin yung tama at mali. Nasa sa inyo na yun, desisyon nyo pa rin yun. Pero syempre, no regret sa inyo kung sakaling mahuli kayo. Hindi naman natin masasabing hindi naman lahat, sabi natin yung iba nakakalusot. Pero yung iba, hindi yung masasabing hindi mahuhuli. Mahuhuli. At alam mo naman dito sa Canada, napakahigpit when it comes sa mga yung mga legality ng ng mga papel. Tsaka ng mga trabaho pinagtatrabahuan nyo. And then, dumarating din dito, marami din dito, even before, nung pagdating ko pa lang na parang kung illegal ka, at nagtatrabaho ka ng, like for example, yung work permit mo is dito lang sa Tim Hortons. Naka-close work permit ka. So, wala kang chance magtrabaho sa iba. So, ngayon, nangyayari, kapag umextra ka o tinatawag nila na parang under the table, is pag may nagsumbong sa inyo, sigurado dali ka. Dahil ngayon, sa mga hindi nakakaalam, pag nasumbong ka kasi, pwedeng yung nagsumbong sa inyo is may makukuha din yun. May makukuha sila from the sa CBSA na pera dahil nagsumbong ka ng illegal worker di ba? So yun lang, kaya ingat-ingat kayo tsaka alam niyo na tama't mali mga kamamaw, kaya umiwas kayo sa ganung Yan. Ano ba to? Unauthorized. CBSA adds that he was also underpaying, patay tayo dyan, underpaying workers with valid work permits. So nangyayari, nag-hire ka na ng mga taong unauthorized para magtrabaho, nag-hire ka pa, nag-underpay ka pa sa mga trabahador na valid naman yung work permit. So ibig sabihin, parang alam mo yun na panloloko talaga yung ginagawa mo na biroy mo, paano na lang sabihin na lang natin, hindi alam ng mga tao na hindi alam ng mga tao na na hindi pala sila magkaka-chance magkaroon papel, niloloko lang sila na employer, di ba? Pinaasa mo yung mga taong nangangarap na magkaroon ng magandang buhay dito sa Canada, tapos mag-e-end up na sumablay ka na, katulad nga niyan, sinabi na parang nagmulta siya na o penalize siya ng 50,000
Tapos na house arrest pa siya ng 20 months, di ba? Isipin mo yung mga taong niloko mo. Kaya ingat-ingat kayo sa mga employer na ganyan, mga illegal employers. The same time, hindi ka pa binabayaran ng tama, valid na yung work permit mo. Naku, patong-patong ang ano nito ah. Ang kasalanan nito, sobrang mga kababayan ko, mag-ingat kayo sa mga ganitong klaseng tao. Ayan, the accused, eto, babanggitin ko na kung sino man siya. The accused, Gurwinder Singh Ahluwalia, yan, was charged in November 2024. So, yung kanina sinabi natin is, iniimbestigahan siya noong August 2023 pa. So, lumalabas siya na lagpas na siya ng mahigit ano na siya. Mahigit 1 taon na pala siyang iniimbestigahan. So, ngayon, nadali siya ngayon. Timbuwag siya. Last week, he pled guilty. O, yun, guilty na. Naano na siya. Nakakusahan na siya. To unauthorized. Ako, pasensya na po, may tumatawal ng mga alaga natin. To unauthorized employment of a foreign national contrary to Section 124 of the Immigration Refugee. Ayan mga kamamo, pinatigil ko lang yung tumatawal at naiistorbo ang ano natin. So ayan na, lumalabas na dito na nanloko na ng ano, hindi parang nanloko siya ng mga hinire niya na siguro pinangakuha niya bigyan ng papel na hindi naman sila unauthorized talaga na magbigay. At the same time, wala naman talaga silang parang sinasabing kumbaga valid na work permit, 'di ba? Tapos siguro napangakuan sila na ipe-permanent residency sila. Feeling ko lumalabas dito mga kamama, kukwento ko na rin para sa mga walang idea. Ano sila nabibigyan ng work permit, nabibigyan sila ng permanent residency, pero yung sweldo is napakababa para lang makapagtrabaho sa kanila. Siyempre, kung sa ibang tao is parang example na lang na ako, wala na akong pagkakataon. Ito na lang yung chance ko. Magtatrabaho ka na, ibig sabihin natin kung magbigay lang tayo ng presyo. Like for example, yung normal trabaho sa mga construction worker kasi usual malalaki sweldo niyan eh. Kung ang mga per rate niyan nasa 25 pataas, baka mamaya binibigyan lang sila ng 15. Pero syempre, kung ikaw na kaysa umuwi ako, parang yung ano lang to, istorya ng ano, kaysa kung umuwi ako, sige, papatusin ko na. Papatusin ko na yung binibigay mong ano, ma-PR lang ako, di ba? Tapos yung iba naman na nakabalid yung permit, tapos ang ibibigay sa iyo ganun ang sweldo, hindi naman tama yun dahil yung pinaghirapan ng tao na magkaroon sila ng valid work permit na lumalaban sila ng patas, tapos hindi mo bibigyan ng ano, ng tamang sweldo, di ba? Naku, napakahirap nung ganyan mga kamamo na mag-ingat-ingat tayo sa mga ganyang senaryo. Napaka ano kumbaga nandun na tayo, naglalaban dito sa istorya yung nandun ka sa legal pero niloloko ka, naandun ka sa point na kailangan mo ng makasurvive or makapag-stay pa ng mas matagal at chance na magkaroon permanent residency pero niloloko ka ng employer mo, wala palang chance na kung ano mga bagay na pinangako pala sa inyo, di ba? Kaya ito malaking ano to, malaking dagok to sa ano ngayon, sa kung sino man si Ahluwalia na yan, na dami mong nalokong tao at the same time lumabag ka sa batas ng Canada. So ayan ng karampatang parusa para sa inyo. Ano yung gusto mo? Oy, nabasa. Ayan mga kamamaw, sana nagustuhan nyo itong vlog natin. Kapraso lang yung balita na to when it comes sa illegal employer na pag-hire ng kung ano-ano wala naman sa lugar. So ay mga kamamaw, isa shoutout ko lang si Ando Soria. Ayan yung cup niya. So yung akin is parang padating na. So salamat sa 24 person actually. Yung isa sa 25 is akin. Kikip ko sa akin yun. Yung sa 24 na mga nag-order sa akin ng Kamamaw Cup, maraming salamat po sa suporta nyo. And then sa mga gustong umorder, ito po yung sombrero na ginawa lang naman ni Ando Soria. Yan. Naku, malupit. Meron tayong orange and white na letter K sa harapan. And then meron tayong white lang. Tapos yung logo niya sa gilid is, ayan, Buhay Canada
Kamamaw Vlog, ka-style nitong nung sombrerong suot natin. Ayan, gawang Ando Soria yan. So maraming salamat sa inyo mga kamamaw. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.